Amen. It's a second Sunday of Advent. Amen. Pangalawang linggo na po ng Adviento. Adviento ay anticipating, hoping. Di ba? Yun naman ang ano natin. Kaya nga po, ang ano po natin yan ay liwanag, ang ilaw. No? Ang ating pong theme po ngayon is para po sa ating pong kaliwanagan. Di ba? Second Advent. Sir Ems? Amen, amen. Advent is a season of light breaking into the darkness. A time to prepare our hearts for the coming of our Lord Jesus Christ. To embrace the light is to allow the presence of Jesus to illuminate our lives, guiding us to live in faith, in hope, in love, as we anticipate His coming. Wala pong ibang darating kundi ang ating Panginoong Jesus. Ayan naman po ang isa sa napakagandang pagkakataon sa atin bilang isang Katolikong Kristiyano. Yung pagdating po ng December ay meron po tayong tinatawag na Adviento, paghahantay, no? Anticipating. Kaya nga po, ang ating pong ano po ngayon, ang tema po natin ay napakaganda po ng kuha natin yan. To embrace the light, to allow the presence of Jesus Christ. Para po mag-illuminate ito sa ating pong buhay. Guiding us para po sa pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, na ina-anticipate natin yung kanya pong pagdating. Magandang umaga po sa lahat. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Welcome to our Love Flock Be Inspired. This is your host, Brother Vic Cabral. And Sister Emma. And again, Brother Vic, our theme for the day, for tonight. Amen. It's embracing the light, walking in faithful anticipation. Amen. Kanina tinanong mo yung anticipation, Sister Ems. Yun po yung expectation natin, para bang hinahantay natin na may in-expect tayo. Hindi yung paghahantay ka sa wala. Di ba kasabihan na matatanda yan, ano bang ginagawa mo dyan? Bakit naghahantay ka sa wala? Oh, hindi. Ito po ay may hinihintay tayo na sigurado tayong may darating. Amen. Ang ating Panginoong Yesus. Amen. Kaya po, manalangin po tayo bago tayo natin talakayan itong ating team topic para po sa araw po na ito, sa gabi po ito, sa tanghali po na ito. Amen. Embracing the light, walking in faithful anticipation. Amen. Let us pray, brothers and sisters. Sister Ems? Join us, my dear brothers and sisters, as we say in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord Jesus, you are the light of the world. Illuminate our hearts and guide our steps as we walk in faithful anticipation of your coming. May we shine your light in all we do, bringing hope and peace to the world in need. This, Father, we ask and pray through your Son, Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, Amen and amen. Kain mo kami patungo sa Ama, ilapit sa iyong anak na si Jesus. O Maria, ikaw ang dakilang ina, kaya't katulad ng pagbati ng mga anghel, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Kain mo kami patungo sa Ama, ilapit sa iyong anak na si Jesus. O Maria, ikaw ang dakilang ina, kaya't katulad ng pagbati ng mga Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen, amen. Glory to God. It's Sunday. Sunday. Date po natin sa ating Panginoon because it's Be Inspired. I don't know how many episodes that we have, Sister Ems. Marami na, no? Siguro po, pwede nyo po ito makita sa ating pong Be Inspired by Brother Vic sa YouTube. We have our YouTube channel. Yun, pwede po natin. Siguro po magpo-post ako ng mga YouTube channel po natin, my dear brothers and sisters. Punta po tayo ngayon dito sa ating pong team topic, no? Embracing the light, walking in faithful anticipation. Sister Ems, di ba, napaka-ano yung sinasabi natin Jesus is the light of the world. Siya ang ilaw ng mundo. Sa totoo lang, para sa akin, totoo naman po yun Pero nung lumubuhay natin, di naman natin alam yun Ang alam lang natin, humingi sa Panginoon, di ba? Pag may pangangailangan tayo, lalo na pagka Christmas. Totoo lang po, pagka ito pong panahon na ito, na December, kami po ni Sister Emma, ang iniisip po namin yung matatanggap. Bonus, yan, di ba? Regalo. Ngayon, nung ma-renew tayo, Sister Ems, anong naintindihan natin? Hindi pala ako may birthday, hindi pala Sister Emma ang may birthday. Ang may birthday po pala ay si Jesus. Siya pala ang dapat nating alayan. Sa totoo lang po, Jesus is the light of the world. Nung matagpuan natin itong liwanag na ito, Sister Emma, di ba? Yung ating mga dilim sa buhay, unti-unti, nagliwanag. Ano sabi niya sa John 8 verse 12, Sister Ems? In John 8 verse 12 says, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Si Jesus po nagsabi. Siya po nagsabi po niya sa statement po na yan, I am the light of the world. Siya daw po ang ilaw ng mundo.
whoever follows Him, kung sino daw po ang sumunod kay Jesus, will not walk in darkness. Hindi na po lalakad sa dilim. Kasi magliliwanag na eh. But will have the light of life. Pag sinabi po nating ilaw ng buhay po, Sister M, siyempre, pag sinabi natin ilaw ng buhay, nakikita ito sa ugali natin. Amen. Nagre-reflect. Sa sinasabi natin. Sa inaasal natin. Di ba? Karakter. Kaya nga po, ito pong second week of Advent, we are reminded to follow Jesus, the light of the world. Pag sinabi natin susunod tayo sa ilaw ng ating Panginoong Jesus, ano yun? Siyempre, yung pang-araw-araw natin ginagawa, yung pang-araw-araw natin sinasabi, iniisip. Kaya nga, pagka sinindihan po yung second candle, no? Anticipation grows. We open our hearts to His guidance. Amen. And allowing His light to dispel the shadow of fear, takot. Noon kasi matatakotin tayo. Marami tayong takot sa sarili natin. Bakit? Kasi marami tayong nagawang kasalanan. Alam niyo po, sa totoo lang, pag po tayo marami nagawang kasalanan, takot ka eh. Takot ka eh. Lalo na po, pag ang ginawa mong kasalanan, palihim na kasalanan. Di ba? Yun ang ano. For example, tayo po mga husband, pag meron tayong ginawang mali against sa ating wife, takot tayo. Baka tayo mahuli. Di ba? Yun po yung sinasabi pong fear. Yung takot po sa kasalanan. Tapos po yung isa doubt, pagdududa. Ano yung pagdududa? Nagdududa tayo na hindi tayo patatawarin ng Diyos. Di ba? Nagdududa tayo na baka mali. Kasi kuminsan po, ang iniisip lang po natin, kaya tayo lumalapit sa ilaw ni Jesus. It is because gusto lang po natin makatanggap ng regalo galing kay Jesus. Ng biyaya galing kay Jesus. Ng mga bagay na kailangan natin sa ating Panginoon. Pag wala na po, minsan nakakalimutan na natin yung ilaw Sa totoo lang Kaya nga, napakaganda nung illustration, Sister Ems, doon sa lightings of the candles po natin. After the LSS, recommitment. Di ba? Sisindihan natin yung ilaw. Sabi natin, masdan natin yung ilaw na yan, yung kandila. At yung kandila po na yan, pag walang sindi, walang silbi. Walang gagawin mangyayari, ang kandila nandiyan lang po sa tabi-tabi. Tatago mo lang. Tatago mo lang. O minsan, baka mamaya nainitan pa natunaw. Di ba? Pero pag sinindihan mo po yan, nagbibigay po ng liwanag. Amen. Di ba? Ang bawat dilim na puntahan ng ilaw ng kandila mo ay nawawala ang magliliwanag, nawawala ang dilim. Ibig sabihin, magagapi yung darkness. Pero mauubos po yung kandila Di ba? Mauubos yung kandila. Pero bago siya naubos, nagkaroon siya ng silbi. Amen. Nagkaroon siya ng liwanag. Amen. Yun ang ibig sabihin sa atin ng ating Panginoon. That's why, kailangan lumapit tayo sa liwanag ni Jesus para tayo mismo magliwanag. Amen. Mawawala na yung pagdududa po natin. Amen. Second is walking in faithful anticipation. Lalakad po tayo, mabubuhay po tayo na mayroong expectation, na faithful anticipation, na naniniwala tayo na hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Amen. Anong sabi niya sa Psalm 119 verse 105? In Psalm 119 verse 105 says, Your word is a lamp unto my feet and a light to my path. Ang salita ng Diyos, ang Word of God po, ay ito po yung lamp. Lamp, ilaw po yun di ba? Doon sa ating paglakad. Sabi kasi, walking in faithful anticipation Ito yung magiging ilaw po natin, guide po natin sa ating pamumuhay, sa lakad ng ating buhay, sa ating journey. And the light to my path. To our path. Ano ba daan natin? Saan ba tayo? Di ba? Meron tayong patutunguhan sa totoo lang Di ba? Pero ang ilaw po natin na gagamitin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Faithful anticipation means trusting our God, our Lord, Jesus Christ. Yung promises po niya, even when we cannot see the full picture, yung paniniwala natin. God's words is our lamp, guiding our step as we prepare to celebrate Christ's birth, await His return in His glory. But brothers and sisters, every Christmas po, ito pong Advent season, lagi po nating ina-anticipate yung kanya pong pagdating po niya.
At siya po ang sineselebrate po natin. So walk in faithful anticipation. Yun yung isang parang kumbaga sa bili niya sa atin. Anak, lumakad ka, mabuhay ka, nang mayroong pananampalataya na mayroong kang hinihintay. Sino hinihintay po natin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Shine as light in the world. Magliwanag po tayo. Yung ilaw po natin, magliwanag ng gusto sa mundo. Ibig sabihin, yung ilaw na dinanggap natin kay Kristo, tayo ng ilaw. Ikaw ng ilaw. Ibahagi. Ibabahagi natin. Ano sabi sa Matthew 5 verse 14? In Matthew chapter 5 verse 14 says, "You are the light of the world. A city sit on a hill cannot be hidden." Ang ilaw po, hindi po nilalagay sa ilalim ng lamesa. Di ba? Nilalagay po yan sa ibabaw para magliwanag ng gusto. Para tayo po, sa buhay po natin, kailangan magliwanag tayo sa lahat ng bahagi. Sa ating pamilya, sa iyong asawa, sa iyong husband, sa iyong wife, sa iyong mga anak, sa iyong mga magulang, sa iyong kapitbahay, sa iyong mga community, sa lahat ng makakatagpo mo, kailangan makita sa atin ang liwanag ng buhay, ang liwanag ng ating Panginoon. And as we embrace Christ's light, we are called to reflect. Tayo po, nagre-reflect po tayo ng love ng ating Panginoon, ng truth, ng daily lives po natin. Amen. Ano yung ibig sabihin ng Sister Ems? Yung bang, ikaw na ngayon na magiging Jesus. Meron ko na doon yung larawan ni Jesus na walang kamay. Yung walang kamay. Bakit daw? Bakit daw walang kamay? Kasi yung kamay niya, ikaw ang magiging kamay. Ang sabi ng ating Panginoon. Ikaw ang magiging kamay. Our act of kindness and generosity and forgiveness become beacons of hope, inspiring others to walk. Para bang ang iba nagagaya sa atin. Amen. Matutulad sa atin. Kasi tayo mismo nagiging modelo. So, kung tayo po na modelo ay mali ang ating ginagawa, paano kaya? So, mali din yung magiging tagasunod po natin. Yun ang isang pinakaano po nun. That's why, ang sabi ng ating Panginoon, you are the light of the world. No? Ikaw ang ilaw ng mundo. So, magsashine ka ng gusto. No? Hindi mo ito itatago. Ipagmamalaki mo pa ito at isasabuhay mo. Amen. Next is anticipating with joy and confidence. Pag naghihintay ka, kailangan daw masaya ka. Amen. Kailangan meron kang, ang tawag dito, yung bang nakikita sa iyo na meron kang hinihintay talaga. Pero ang hinihintay mo kasi masaya si Jesus Di ba? Because Advent invites us to live behind the destruction and darkness of the world and prepare ourselves spiritually for the Lord's coming. Ano sabi niya sa Romans 13 verse 12? In Romans chapter 13 verse 12 says, "The night is far gone. The day is at hand. So then, let us cast off the works of darkness and put on unto the armor of light." Ang gabi po lilipas, di po ba? Tapos darating po yung panibagong bukas, panibagong umaga, di po ba? So, yun yung sinasabi po sa Romans The day is at our hand. So then, let us cast off the work of darkness. Alisin na po natin yung madumi natin buhay, yung madilim natin buhay. Work of darkness. And put on the armor of light. Ano yung armor of light? Ito yung fruits of the Holy Spirit. The love, the joy, the peace, the kindness, the gentleness. Yun po yung magiging pinaka-armor ng buhay po natin Because Advent invite us to live behind the destruction and the darkness of the world. Di ba? And nag-anticipate tayo dun sa yung buhay natin pinakikita natin na masaya tayo naghahantay sa pagdating ng ating Panginoon. Amen. It is a time to rejoice and knowing that Christ's light is near and His love will transform our lives. Ito mas maganda, Sister Ems, yung pag-ibig ng Diyos ay magkakaroon transformation ng buhay po natin. Totoo naman yun Totoo lang, hindi naman po overnight. Walang nagbago ng bukas tapos na. Hindi po. After the LSS tapos na. Yes, LSS is masarap, maganda, napakabuti. Talas ito lang, maraming natutuwa.
Last week, di ba? Last week tayo nagkaroon ng New Life in Jesus Seminar. Ang dami pong tuwan-tuwa, ang dami po na sabi ng isa, sabi niya, kung alam ko lang sana noon pa. Oh my God, di ba? So, parang yung kilala ko nun. di ba? Ang tagal-tagal na anyayahan. After 1 year, doon na sa sumunod sa ating Panginoon. Sino yun? Ito po yun. Praise God. Okay, so, ano maibibili natin, Sister Ems? Doon sa sinasabing embracing the light. Walking in faithful anticipation. Nung last week, Brother Vic, may kausap akong isang pare. Okay. Tapos, pinagninilay-nilayan ko yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, you light more candles. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin ni Father yon? Hindi ko alam na second week is ano na? Oo, second week is the lighting of the second candle. Ngayon ko na pagtanto na as a receiver of God's light, that we can share it to others. Kaya sabi ni Padre, Emma, you light more candles. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi sa akin yon. Nagpapasalamat ako sa Diyos. At at least kahit papano, si Padre siguro may nakikita siya sa aking isang kandila na may ilaw. Kaya sabi niya sa akin, dagdagan mo. You light more candles. Bali halo po yon. Isang kalungkutan at isang kasayahan. Kalungkutan in the sense na, Lord, isa pa lang pala yung ilaw na naipabahagi ko. And consolation coming from our dear friend priest na sabi niya, you light more candles. So ibig sabihin, dapat marami pa ako na ma-share ng mga ilaw sa panahong ito ng Adviento. Hindi ba, sa sisters, sa akin naman, magkasama kami nung aming anak na bunso last Thursday. Last Thursday. Sama ko sa sakyan. May kinikwento ako sa kanya yung mga outreaches, yung mga yung apostolate. Ang sabi niya po sa akin, handa pa rin ba pa? Sabi niya, sige lang, handa mo pa ng gusto. Marami pang maliliwanagan ng mga tao. So, ngayon ko na pag-anuhan yung ating embracing the light, liwanag. So, ikaw, di ba sa sisters, minsan akala po natin wala tayong liwanag. No, parang Sister Emma, di ba? Yung sabi ng pare sa kanya, you light more candles. We have all lights, but we need to light more so that it will shine. Para ang kapitbahay mo, parang kapatid mo, ang kapamilya mo, mga anak mo, magulang mo, lahat, kaopisina mo, ay makakita po ng liwanag na nagmumula sa iyo. Amen. Galing kay Kristo. Amen. Amen. Let us pray. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you are light of the world. Yes, Lord. Of course, Lord God, illuminate our heart Yes, and guide us our steps, O Lord. As we walk in faithful anticipation of your coming, of your birthday, O Lord God. May we shine your light in all we do, in all bringing hope and peace to the world, to others, to our parents, to our brothers and sisters, to our wife, to our husband, saan pa, sa opisina, no? Lord, let us embrace the light and prepare the way of the Lord with joy, hope, and faith. This we ask in the mighty of Son Jesus, the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Savior of my soul, I worship you as God alone. Greater love has made a way to you. I could not forget
to be closer, closer to you. Here I am again. I found my strength in drawing near. You have heard the desperate cry in me. I believe every word you say, Father God. With all my heart I sing. I open my eyes. I want to see your glory, Lord. I open my heart. I want to be closer, closer to you. I open my eyes. I want to see your glory, Lord. I open my heart. I want to be closer. And as I wait on you, my God, I'll know the voice of truth. In quietness I am in awe. And as I worship you, my Lord, I understand the cross, the sacrifice of God. I open my eyes. I want to see your glory, Lord. I open my heart. I want to be closer, closer to you. I open my eyes. I want to see your glory, oh Lord. I open my heart. I want to be closer, closer to you. I want to be closer, closer to you. Praise be to God. Ang ganda nun si Jerwas times yung sinabi mo na light more candles. Sa akin ang pare, hindi ako. Yeah, yung kinuwento mo. Yung kinuwento mo. Para kung ano din doon na touch na, no? Minsan iniisip ko na, marami na akong sinindihang kandila eh. Parang sinasabi nila, light more. Light more. Magsindi pa po ng marami. So, thank you po sa ating pong pagsubaybay, sa ating pong laging panunood, pakikinig dito po sa sinishare namin ni Sister Emma. Sana kami po ay nakakapagpuno, sana po nakakapag-inspire po kami. No? It's another episode, ito pong second Sunday of Advent po natin. The next week po, it will be the third Sunday of Advent. We will ask the Lord, ano po yung gusto po nating ihatid po, i-share
para po sa bawat isa po sa atin. Amen. The Love Be Inspired would like to thank God for our brothers and sisters. Tayo po na lagi po nagkakasama-sama dito po sa Be Inspired. Sa ating po mga supporters, sa ating po mga donors, benefactors of Be Inspired, na walang sawa pong pagpapadala ng monetary, ng panalangin, para po ma-share din po natin sa mga taong nangangailangan. Rest assured that we always pray for you, my dear brothers and sisters. Sana po mas marami pong lahi ninyo na dumami pa ang lahi ninyo. Kasi po, mas marami kayong nabibiyayaan. For those who wants to support and donate, nandiyan po sa ating pong screen ang ating pong GCash. Kaya di po tayo magpadala po sa ating pong GCash para po mas marami po tayo may share ng ating mga kapatid. We hope and we pray that we have inspired you. Sorry po kung may nasabi kaming mali ni Sister Emma. Baka po naka-open kami at baka hindi po kami nangiti. Sana po at pagdasal nyo po na next time po mapagbuti po namin. Pero lagi po namin tinatandaan, we will inspire you before we expire. Thank you, and God bless us all, brothers and sisters. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you. Thank you. Starts with something little, it grows to something big. The words we heard and listened to, and all that He revealed, change us to who we are. But what we say and do, fill us with His Spirit and made us something new. Be inspired, be an inspiration, to be His guide for those who lost their way, to be His hope when everything seems over, share His love and let them know He lives. Be inspired and be an inspiration, to be His guide for those who lost their way, to be His hope when everything seems over, to share His love and let them know He lives. Be inspired and be an inspiration, to be His guide for those who lost their way, to be His hope when everything seems over, to share His love and let them know He lives. Be inspired, be inspired. Lagi po namin tinatandaan, we will inspire you before we expire. Thank you, and God bless us all, brothers and sisters. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you.